Ayon po sa Department of Public Works and Highways, tuloy pa rin daw ang pagsasampa ng kaso sa Ombudsman sa kabila ng pagkakaroon daw ng independent body na mag-iimbestiga po sa mga umano'y anomalya sa flood control projects. Kaugnay may nagkalapang report si Bombo Isa Coronel. Inihayag ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagsasampa ng mga kasong kriminal sa Office of the Ombudsman laban sa mga tiwaling kawani ng kagawaran at mga kontratista habang hindi pa nagsisimula ang opisyal na pag-iimbestiga ng Independent Commission for Infrastructure sa mga maanumalyang flood control projects. Ayon kay Dizon, handa silang makipag-ugnayan sa Independent Commission para sa mga kakailanganin nilang mga dokumento mula sa DPWH. Matatandaang ipinakilala na ng Malacanang ang mga commissioners pati na rin ng special advisor na bubuo sa naturang komisyon. Sina dating DPWH Secretary Rogelio Singson at isang public accountant na si Rosana Fajardo ang mga commissioners, habang si Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang magsisilbing special advisor. Inaasahan naman na sa mga susunod na araw ang pag-anunsyo ng chairperson ng komisyon. Ready tayong mag-cooperate na, pero sa independent infrastructure, pero hindi pa rin tayo titigil sa mga susunod na araw at susunod sa ating pagpa-file ng mga kaso sa Ombudsman. Samantala, sa iba pang balita, tiniyak din ni Dizon na magpapatuloy ang mga lehitimong flood control projects sa mga lugar na higit na kailangan sa kabila ng kontrobersya kaugnay ng mga ghost at substandard na proyekto. Ayon sa kalihim, bubuo siya ng bagong team na tututok sa pagsasaayos ng mga nasira at questionabling flood control projects upang masiguro ang maayos at walang bahid na korupsyong pagpapatupad. Iginit din niyang pananagutin ng mga kontratistang sangkot at sisikaping mabawi ang pondong ginastos sa mga depektibong dahil may warranty ang mga ito ayon yan sa batas. Bilang bahagi ng reforma, iminungkahi ng kalihim ang paggamit ng Nationwide Operational Assessment of Hazards o NOAA ng University of the Philippines para sa scientificong pagtukoy ng mga panganib sa pagbaha at bagyo. Marami na rin nagtatanong, no? Ano ang mangyayari sa mga proyekto? Halimbawa, yung proyekto sa Bulacan, itong proyekto sa Mindoro. Ano mangyayari dyan? Kasi kailangan pa rin yan. Kailangan ng flood control sa Bulacan, obviously. Kailangan ng, sabi ni Governor Bons Culor, kailangan natin ng flood control sa Oriental Mindoro. So, gusto ko malaman sa inyo na may separate tayong team aparte dun sa mga nagpa-file ng criminal cases dito sa mga proyektong talagang binastos itong mga contractor at ibang kawani ng DPWH na to at ninakaw ang pera ng tao at obviously in either walang ginawa o substandard ang ginawa, nag-assign tayo ng separate team para habulin yung mga contractor na binaboy ang mga proyektong ito. Sa kaugnay na balita, dahil limitado ang tauhan ng ahensya, plano rin ni Dizon na humingi ng tulong mula sa Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine National Police o PNP para sa mas malawak na inspeksyon ng mga questionabling proyekto. Hinihikayat din niya ang publiko na magsumite ng larawan at video ng mga pinaghihinalaang anomalya upang makatulong sa investigasyon. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Coronel and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.